tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Good morning, mga punta ka Kuing Ijela. Kakaunti na lamang yung mga bus at mga sasakyan na papasok kayo ng Balintawak na galing ng Northern Luzon mula sa kanilang biyahe. At sila yung mga nagsibagpagkasyon nito naman nakarang linggo. Dito sa Victory Bus liner na galing sa iba't ibang lugar sa Northern Luzon, Kuing Ijel. Ayon dito kay Ginoong Santos, ang master bus. Sa ito pa lamang ay nararamdaman nila yung maraming nagsipag-uwian at kahapon ng tanghali hanggang hapon. Marami na rin yung dumadagsa. Kaya sa araw na ito ay makikita natin na maging itong bus terminal ay kakaunti na lamang yung mga pasahero dahil natuto na raw yung iba na mas maagang nagsipagbalikan dahil ayaw na nilang sumabay
doon sa volume ng mga nagsipag-bakasyon, lalo na kapag ganyan magsapit na matapos ang bagong taon na. Naging maluwag at payapa naman itong North Luzon Expressway galing ng Pampanga, Tarlac at wala namang mga naiulat na aksidente patungo dito sa Metro Manila. Ang balintawak, makita rin natin maging yung pagsampan ng circle papunta ng EDSA Tugubao ay napakaluwag din po yung Angel sa mga oras ito. Pero inaasahan pa raw na hanggang mamaya yung mga papasok na mga late afternoon o bukas pampasok inaasahan ngayong umaga o tanghali darating. Wala naman sa iba't ibang bahagi pa rin ng Northern Luzon, pauwi ng Metro Manila. Samantala itong busway terminal naman, at dito naman yung marami ng mga pasahero na dahil ngayon ay unang araw ng pasukan, makita natin na marami nang nakapila dito sa ilalim ng MRT busway terminal, itong EDSA carousel sa mga oras na ito. Aris 1-3, Edwin Duque nagulat sa DSRA sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, dako tayo ng Baguio City. Nando naman si Romy Gonzalez sa Rich 41. Romy, good morning. Good morning, Sir Angel. Labis ang kagalakan, nagbubunyi at nagsagawa pa ng community dance ang mga vendors sa Baguio City Public Market matapos magpasya ang SM Prime Holdings Incorporated na atras ang kanilang panukalang 4.6 billion na market redevelopment project sa Baguio City. Sa kanilang liyam kay Mayor Benji Magalong noong December 19, 2025, sinabi ng SM na nagpasya silang hindi na ituloy ang proyekto sapagkat lumilitaw na ang Baguio City, ang executive at legislative branches, mga vendors at iba pang stakeholders ay may ilang bagay na dapat ayusin bago may patupad ang naturang proyekto. Kaya ba mananatili ang suporta ng SM sa Baguio City at maghahanap ng kanilang tulong sa pagsulong sa pag-unlad at iba pang hangarin ng lungsod. Kaugnay nito sinabi ni Maribel Bentine, presidente ng Baseball Proper ng Baguio City Market, na masaya sila at kasama ang mga vendors dahil binawi na ng SP ang kanilang redevelopment project proposal ng public market sa lungsod at tumaasa sila na ang city government na magkakaroon ng kolaborasyon sa mga vendors na kung ano ang gusto nila ay yun ang masusunod. Nakiisa, dinati at sinangaan naman ni Congresswoman Sara Elago mula sa Gabriela Women's Party ang tagumpay na nakamit at pagtindig ng mga vendors laban sa malification ng Baguio City Market. Anya, posible palang mapaatras ang mga higante kagaya ng SM kapag nagsama-sama ang mga mamamayan. Noong December 2, 2025, ipinila ng Gabriela, Kabataan at Act Teachers Party List, ang House Resolution 543 urging the Committee on Local Government na imbisigan ang posibleng privatization ng Baguio City Public Market at ang matinding epekto nito sa livelihood ng mga vendors, magsasaka, producers at consumers. Romy, anong gusto nilang mangyari? Ganyan na lang, nakatenga. Pangit, madumi. Gusto naman nilang kumbaga ay i-develop pero hindi sa private kasi may pera naman ng Baguio eh. Lang, ang tagal-tagal nga eh. Ang tagal-tagal ng panahon yan, ba't hanggang ngayon hindi pa ma-develop? Diba? Yun yung nakakapanghinayang dun. Oo, may sinasabi nga ni Congressman Mauricio Dumuga na nag-iwan pala siya ng 4 million. Ay, Sus, 4 million peso. Ikaw naman 4 million. Paano, saan makakaabot yung 4 million pesos para sa pagpapaganda ng public market? Sir Angel, billion. 4 billion. 4 billion? O, asan na yung 4 billion? Nasa bangko. Bakit hindi nga gamitin? Hindi, kaya nga, yan ang tinatanong nga ng mga taga-Baguio. Meron naman, may mga architecture naman ng Baguio na pwedeng mag-design ng kanilang gustong gawin para sa public market. Pero, eto ko, hinihintay lang siguro nila yung earnings, interest. Tumubo na lang muna yung pera. Oo, nakatinggal lang sa bangko. Hindi gamitin para sa development ng Baguio. So 40 billion ha? 40 o 4 billion? 4 billion. 4 billion. Oo. Kakasya na yung 4 billion?
Kasi yung gusto kasi ng, di ba, yung privatization, ilang palapag kasi yun. Pwede naman hindi ganun kalaki. Pwede mo i-develop na hindi naman siguro ganun kalaki. Hindi, pero kung moving forward ka para maging moderno, mas moderno at pang mas matagalan, tama nga naman, mas multi-layered, di ba? Para may parking space. Kasi ang sikip-sikip dyan sa Baguio eh. Di ba? Oo. Ang problema lang siguro, yung relocation, siyempre during the construction, it will take years. So parang i-displace mo yung mga vendors, wala silang livelihood. Kumbaga, maraming mawawala ng livelihood. Pag-usapan nila dahil masyado na natitingga, kawawa naman yung Premier City pa naman yan, pagkatapos pangit-pangit ang palengke. At saka congratulations kay Mayor Magalong, ha. Busit na busit yung mga turista na napunta dyan nung New Year. Mantakin mo, holiday, kahit holiday, ini-implement niya yung kanyang color coding. Malay ba naman ng mga taga Maynila at yung ibang mga bisita na may color coding? Di ba? Ano ba naman yan, Romy? Hindi mo maintindihan. Ano, gusto ba nilang? Tapos, sinasabi niya para daw mag-improve ang traffic. Usad pago nga eh. Di ba? Yung mga, meron pa kasing ginagawa pang dating kalsada, ginagawang park. Yun nga. Bakit nga? Kung kailan holiday, saka ka mag-i-implement ng color coding? Ewan ko nga ba? Ewan ko. Hindi rin namin naintindihan na Angel eh. Power wrong kayo dyan sa Baguio. Imbis na masenso eh. Di ba? Sige. Maraming salamat, Romy. Thank you. Magandang umaga. So yan muna, latest na update sa Times. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 100 katao arestado naman sa isang linggong malawakang operasyon ng QCPD. Detalye na balita mula kay Bal Gonzalez sa RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nasa kabuang 75 individual ang nasupol ng Quezon City Police District sa pinaigting na operasyon mula December 28, 2025 hanggang nitong Enero 3. Laban ito sa illegal na droga, wanted persons, illegal na pagdadala ng baril at ang pagsusugal. Ayon kay QCPD District Director Police Colonel Randy Glenn Silvio, 22 sa mga ito ay nahuli mula sa isinagawang 17 anti-illegal drugs operations, 37 ang mga wanted dahil sa iba't ibang mga kaso. Bukod dito ay 4 din ang naaresto dahil sa illegal na pag-iingat ng baril, habang 32 naman ang naaresto dahil sa pagsusugal. Kabilang sa nakakulong na ngayon ay ang isang wanted na nagtago ng halos 2 dekada at ang karnaper na nakapagtago naman ng 5 taon. Sabi ni Director Silvio, magsilbing babala ito sa lahat na ang mga gawaing kriminal at illegal ay hindi pahihintulutan ng QCPD at magpapatuloy niya ang PNP sa pagpapatupad ng batas kahit pa holiday season. Ako si Bal Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Kasama na natin si Brian Posadas mula sa Theoxis Health Ventures. Sir Brian, good morning. Sir Brian, nasa Bayasum. Morning, Kong Angel. Ayan, Happy New Year. Kumusta ka na? Happy New Year, Happy New Year. Okay naman tayo. Yung lechon, ilang beses mo nang ininit? Naubos agad eh. Ay, di ba? Hanggang ilang beses ba talaga dapat initin ang pagkain? Yan. So, Kong Angel, no, kasi ang problema natin dyan, kapag nagre-reheat tayo, naintindihan naman natin mga kababayan natin, hindi naman tayo naghahanda kasi ng Pasko na saktong-sakto lang para sa araw na yon. Usually, ang grande talaga siya. Minsan nga may nagtanong sa amin, kasya ba yung, kaya nyo bang ubusin yung hinanda? Yung sabi namin, hindi, diretso sa freezer yan. So, kultura na Pilipino na nagre-reheat tayo ng pagkain. Pero again, ang problema natin dito is yung food safety. So, siguro ang dapat nandaan ng mga kababayan natin, ang bacteria kasi nagmumultiply siya ng mabilis between around 5 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. Huh? So kapag iniwan mo yung lamesa, yung pagkain sa lamesa, around 2 hours maximum, 1 hour pag medyo mainit yung panahon, o kaya overnight mo na iniwan sa labas, no? Room temperature yung food, delikado yan kinabukasan, no? Already unsafe kasi posibleng nag-produce na ng bacteria yan. Ang laging iniisip ng mga tao,
Hindi, may bacteria naman yan, pero pag ininit ko yan, namamatay yung bacteria. So, okay pa yan. Hindi siya totoo, no? Kasi may mga bacteria na namamatay, pero yung bacteria kasi nagpo-produce yan ng toxins. Yung toxins hindi napapatay sa heat yon. So, yun yung reason kung bakit nagkakaproblema pa rin sila kahit ininit ko naman na yung pagkain. Kasi yung toxin na na-produce ng bacteria, hindi namatay yun sa reheating. So, yung tanong mo kanina, Kong Angel, ilang beses pwedeng initin yung isang ulam. So halimbawa, no, yung ulam na fresh pa, pinalamig lang natin saglit, tapos nilagay natin sa freezer, tapos nag-yelo na siya, no, kumbaga naging frozen siya. Pagka tinow mo na siya, or meaning pinalambot mo na siya, at nireheat mo na siya ng tamang pag-init, once lang siya pwedeng gawin. Once lang? Yes. So hindi mo na pwedeng kahit ulit, Sir yung Brian, i-reheat mo na. Sir Brian. So ang technique diyan, ang ginagawa namin, so kunyari pagkatapos mo magluto, no? Nasa isang malaki siyang lagayan, tapos amigin mo, ililipat mo siya sa maliliit na lagayan. Paghiwa-hiwalayin mo. Para yung so yung ilabas mo sa freezer, kung ano yung inilabas mo, bawal mo na siyang ibalik ulit. Kahit hindi So amoy, kaya dapat naka-small partitions. kahit hindi siya amoy panis, meron ng may mga mikrobyo na yun. Oo, kasi yung smell, no, hindi siya positive, hindi siya yun lang yung sign, no? Kasi may mga bacteria na wala namang amoy pero may toxin na na-produce. But usually, ang talagang sign natin na ginagamit ng mga Pilipino, pag maasim-asim yung amoy, medyo slimy na, may mga bubbles na, nag-color change, yan yung sinasabi natin na, eto, wala na to, no? Tapos, yan, no? But in reality, may mga toxins, may mga bacteria na wala namang amoy at all. Hindi, pero sabi, pakain mo na lang sa aso yan, pakain mo sa pusa. Hindi ganun din, nilasin mo rin yung pusa. Kawawa naman yung aso pusa. Parang, yun yung problema natin dyan. So, yun yung problem kasi yung toxin, no? Not just the bacteria, but yung toxin na na-produce ng bacteria, hindi lahat yan namamatay pag ininit yung pagkain. Ayan. So, basta the rule of thumb dyan, pag inilabas mo, pag ininit mo, dapat initin mo siya ng tama. Kumbaga, lahat ng part niya maging mainit, of course, and then bawal na siyang i-reheat ulit kasi na-expose na siya. Okay lang naman ako, malakas ang immunity ko. Nagbuol tabayo ko araw-araw, di ba? Katwiran ba yun? Para kahit na ano, Yes, di ba? Tama naman yan, Kong Angel. Makakatulong, no, na ma-prevent, no, yung infection and fight infection faster. That's what Ultabio was saying. But it's not it's not logical na iaasa mo siya doon, no? Hindi siya lisensya ang pag-inom ng Ultabio na kumain ka ng unsafe na food. Oo, it's support but it's not substitution. Kasi ang mga postbiotics gaya ng Ultabio and all other probiotics naman, yes, it strengthens your gut. It support faster recovery, but again, food safety pa rin yung first line of defense natin. So, kailangan siguraduhin na tama ang ginagawa natin. Tapos, Kung Angel, ang mahirap pa dyan, no? Minsan mga Pilipino, naghahain, no? Tapos, hindi ko magamit ang serving spoon. Isa pa yun, oo. Yan, delikado yan. Huwag yung gagawin. So, pag nilagay nyo dyan sa lamesa ninyo, maglagay ng serving spoon, no? Tapos dapat yan talagang makukuha ng malinis. So usually ang ginagawa nga natin, hindi lahat naka-display sa lamesa, may mga nakatabi pa. Yun yung usually i-freezer mo. Pero halimbawa, lahat kayo dyan, parang boodle fight. Tapos yung natitira, yun yung i-freezer mo. Medyo delikado yan. Tsaka yung iba kasi inilalatag na parang isang lagayan lang, ay matutuwa yun, yung mga Sharon. Yung mga, yun din yung problema mo doon, no? Hindi lang napanis, naiuwi pa. So, kaya kailangan mag-ingat. Lalong-lalo na nito nakalipas na Pasko, ang daming imbitado, may bit-bit na laptop. Diba? Lapad na Tupperware. Naka-ready na yung supot. Naka-ready. Hindi. Social na ngayon. Social na ngayon, hindi na supot. Laptop na. Lapad na Tupperware.
Malapad na Tupperware pala mga bastos. Oh. Parang naka-microwavable na rin siya. Ready na. Pag uwiinitin na lang, ano ha? Oo. Hindi man lang iniisip. Kaya gusto ko magdasal eh. Sana naman yung pong mga bisita, makonsensya na hindi lang sila mahilig, hindi lang sila ang may gusto na kumain ng balat ng lechon. Mantakay mo, halimbawa. Marami pa pong ibang bisita. Tatatlo pa lang yung bisita, tumira ng lechon. Wala nang, hubad na eh. Di ba? Oo. Ang unang nadali, ulo pa. Hindi, yung ulo binalot eh. Tinake out na eh. So, again, para sa ating mga kababayan, dapat food handling is a primordial concern, lalong-lalo na sa mga mga natirang pagkain. So, yung natira ng Pasko, kung hindi na i-freezer, wag nyo na init-initin. Di ba? Correct. Kung Angel, mas mag-ingat sila sa mga food na may may gata. No? Gata. Yung mga gravy base. So halimbawa, yung mga Bicol Express, ginataang ulam, mga menudo caldereta, even rice, no? Kasi yung Bacillus cereus usually nandyan yan. Seafoods and stuffed food, mga embutido relleno, kapag hindi even yung reheating, kaya kailangan mag-ingat. So, palakasin natin ang immune system natin, tama, no? May fight infection faster, your Ultabio can help. But always remember the importance of food safety and food handling. Sir Brian, maraming salamat for joining us. Happy New Year. Ha? Thank you. Ingat Thank you po kayo. so much, Kong Ayan, Angel. si Brian Posadas mula po sa Tioxis Health Venture. So hindi katuwiran. Hindi. Naka-ultabayo ako eh. Mataas ang resistance ko. Hindi po yung katuwiran. Ha? Dapat mag-ingat pa rin tayo sa paghahanda ng ating pagkain. Asan ba yun? Maganda umaga, Pilipinas! 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Red alert status nakataas ngayon sa Washington DC dahil sa pag-atake ng Amerika sa Venezuela. Ay, oo nga pala. Ano ha? Alamin natin ang latest doon mula kay Joy John Balarete Acol. Joy John, kumusta kayo dyan sa Washington? Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Nakatas ngayon ang seguridad sa paligid ng White House at sa buong Washington DC dito sa Estados Unidos dahil sa ginawang pag-atake ng pwersa ng Amerika sa bansang Venezuela at sa pag-aresto nito sa Pangulo na si Nicolas Maduro at sa asawa nito. Simula pa nitong nakaraang Sabado, Kuya Angel, mga kababayan, may banta na umano na pasasabugin ang embahada ng Venezuela dito sa Washington kung kaya't nagkaroon po ng pagsisiyasat at paghihigpit ng seguridad sa loob at labas ng mga gusali ng embahada. Sa ngayon, ang mga kalsada sa paligid ng Venezuelan Embassy sa DC ay muling binuksan matapos itong isara, itong nakalipas lamang na Sabado ng umaga, at ganoon din ay bantay sarado pa din ng mga puwersa ng Secret Service at DC Metropolitan Police District ang lahat po ng mga federal building at karamihan ng mga embahada ng iba't ibang bansa na nandito po sa District of Columbia dahil sa kabila ang mga rally laban sa administrasyong Pangulong Trump dahil nga sa pag-atake sa Venezuela. Samantala, ang napatalsik na Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro at ang kanyang asawa na si Celia Flores ay haharap sa isang federal na hukom ngayong Lunes ng tanghali. Oras po yan dito sa Amerika at ito ang kinumpirma ng isang takapagsalita para sa korte ng distrito ng US sa Southern District ng New York ngayong linggo lamang. Dumating sina Maduro at Flores sa New York nitong nakasabado ng hapon, ilang oras matapos silang kunin mula sa kanilang tahanan sa Caracas at ihatid sa sakay ng USS Iwo Jima warship bago isakay sa isang pribadong eroplano patungong New York upang harapin ang mga kasong kriminal nito. At yan ang balita. Ako naman si Joy John Balarete Acol. Kuya Angel, go ahead. Sino ang nag-file ng kaso against kay Maduro? Ang federal government ng Amerika, Kuya Angel. Kailan na i-file yan? Matagal na? Actually, ang kaso ay matagal na. Kung kaya nagkaroon ng pag-atake ng pwersa ng Amerika sa Venezuela. Kaya pala kasi naghamon pa siya. Kunin niyo ako dito. O di, kinuha nga. Correct. At marami pang mga kaso na kakaharapin ang Venezuelan president ngayong Lunes. Bukas na po yan dito sa Amerika.
Pero ngayon kasi linggo pa lang ng gabi, Kuya Angel, dito sa East Coast. Sige, bigyan mo kami ng update mamaya, lalong-lalo na sitwasyon dyan sa paligid ng Washington. Ha? Joy John, maraming salamat. Si Joy John Balarete Acon. Balik sa'yo, Kuya Angel. Maraming salamat. Si Joy John Balarete Acon, live mula po sa Washington, D.C. Maganda umaga, Pilipinas! 35 na makalipas ang alas 5 ng umaga ay para ho doon sa mga suki ho natin. Ha? Huwag kalimutan, meron ho tayong tangerine chocolate. Baka ho kayo pabalik ng Amerika, na ibang bansa. Gusto nyo magpasalubong doon, magpadala na ho kayo ng tangerine chocolate. Yan ipasalubong nyo ho sa kanila, inaabangan yan. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay brand ang mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot nga po yan. Itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. May mahigit 10 variants yan ha. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana daw po ay ating tangkilikin. Tangerine chocolate, 100% gawang Pinoy. Maganda umaga, Pilipinas! 36 makalipas ang alas 5. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas! 42 na makalipan sa alas 5 ng umaga. Naku, lipa na talagang mga fake news ngayon. Ano? Yun yung picture, yung video na nagsasabi na si Maduro nagsabi, come and get me. Hindi daw totoo yun. Edited. Yun naman sinasabi na tawag dito, nagbubunyi yung mga taga-Venezuela. Yun video galing sa Argentina. Fake news din. Nagkalat ho yung mga fake news. Pero ito hindi ho fake news, ha? Sumobra ng halos 9 na bilyong piso mula sa orihinal na 6.328 trillion pesos national budget ang nailabas na pondo ng gobyerno noong nakarang taon. Sa datos po ng Department of Budget and Management, umabot ng 6.335 trillion ang 2025 national budget noong katapusan ng Nobyembre dahil sa karagdagang 8.98 billion pesos na unprogram appropriation. Bago ito, sinabi ni Budget Assistant Secretary Romeo Matthew Balangkita ang pagpapatupad ng extra caution o dagdag na pag-iingat ng DBM sa pagpapalabas ng pondo sa gitna ng isyu ng maanumalyang flood control project. So, kita ho niyo nagkaroon na ng extra caution pero lumagpas pa rin sa halos na 9 na bilyong piso ang nagastos na pondo last year. Maganda umaga, Pilipinas! Idiniklara nga po ng Korte Suprema bilang unconstitutional o labag sa batas ang special provision ng Unprogrammed Appropriations ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Ibig sabihin, walang kapangyarihan noon si nating Finance Secretary Ralph Recto na ilipat ang pondo ng mga Government-Owned and Controlled Corporations o GOCC papunta sa National Treasury para ponduhan yung mga unprogrammed appropriations. Yung unprogrammed appropriation, doon ho nanggaling yung ibang pondo para doon sa mga flood control, sa mga milagrosong flood control. Ayan. Ayon sa Korte Suprema, walang sapat na batayan sa saling batas ang hakbang dahil nilalampasan nito ang itinatakda ng konstitusyon sa pag-a-apply ng pondo at nag-aalis ng proteksyong ibinibigay sa umiiral na batas tulad ng Universal Healthcare Act at Syntax Law. Ayun. Kaya nga po pinasauli yung pondo galing po sa PhilHealth. Ngayon, eto din. Dapat daw po ibalik yung 107.23 billion pesos na kinuha naman sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Inilipat noong Enero 2024 ni Finance Secretary Frederick Go at National Treasurer Sharon Almanza. Ayan, yun din ho yun yung doktrinang yun yung naging utos na yun ng Korte Suprema. Wala silang kapangyarihan na ilipat yung mga pondong yun sa National Treasury. Kaya ngayon, pinasasauli 100.7 billion. Magkano yun sa Magkano yun sa PhilHealth? 83. Naging 67. Ito sa PDIC, mas malaki. 107.3. Kaya lang mahirap dito, pagka isinauli, malamang kunin na naman sa taxpayer ng mga Pilipino. Ay, Diyos may Ginoo. Parang hinold up na tayo
tayo pa rin ang magbabayad. Maganda umaga, Pilipinas! Tapos mababalitaan mo, sa ilalim pa ng mga allocable funds, eto, mula 2023 hanggang 2025, ang mga nakakuha ng pinakamataas na mga allocable funds, 14 trillion pesos. Billion ba ito? Hindi. Million. Billion. Billion. 14 billion pesos. Si dating House Speaker Martin Romualdez. Sinusundan siya, number 2, 6 billion ni Leyte Port District Representative Richard Gomez. Si Boy Batok. Ayan. Si Iloilo First District Representative Janet Garin. Ang hari ng Dembaksya. 3 billion. Reyna ng Dembaksya. Ayan. Marinduque Lone District Representative Lord Alan Velasco, dating speaker din. 4.3 billion. Occidental Mindoro Lone District Representative Odi Tariela, 7.5 billion. Cebu 5th District Representative Duke Prasco, 6.6 billion. Cebu 3rd District Representative John Pablo Garcia, 6 billion. Negros Occidental 3rd District Representative Kiko Benitez, 4 billion. Negros Oriental 2nd District Representative Manuel Sarabia, 5.5 billion. Eastern Samar Lone District Representative Maria Abonda, 7.5 billion at iba pang mga kongresista. Kung hindi nga nauso yung yung allocable, hindi natin malalaman may mga congressman palang ganito Bakit? Non-performing Maganda umaga, Pilipinas! At least pasalamat kayo, nabanggit kayo sa allocable. At least alam namin, congressman pala kayo. Kaya alam, billion-billion yung allocables nyo, Ay, sus, may ginoong buhay ito. Pero huwag kayong mag-alala. Ito. Maganda to, ha? Ayan. Pagkatapos naman nung pagputok nun sa hindi ko na itanong to kay Jojo sa Venezuela, yun namang dating chief ng National Intelligence ng Venezuela, naglabas din ng listahan ng mga senador na nasa Venezuela list. Mga politiko naman ito na tumatanggap daw po ng milyon-milyong kickback mula sa Maduro regime at mga Venezuelan trafficking organization. Sa Amerika naman ito, ito daw po yung listahan ng mga tumatanggap doon. Representative ng Alaska, Lisa Murkowski, Arizona, Mark Kelly, Robin Gallego, Alex Padilla. Sa Amerika to, hindi to sa Pilipinas. Adam Schiff, Michael Bennett, John Hickenlooper, Richard Blumenthal, Chris Murphy ng Connecticut. Mula sa Delaware naman si Chris Coons, mahaba ito Rafael Warnock, haba basta halos karamihan ito mga sinasabing tumatanggap din ng kickback. Hindi naman pala nag-iisa Pilipinas. Kahit naman para sa Amerika, marami din pong mandarambong. Ang tanong, magtatayo kaya din sila din ng Independent Commission for Infrastructure? Doon naman sa kanila, Independent Commission on Drug Trafficking? Diba? Pagkagayahin nila Pilipinas. Pagkatapos, pagka medyo malapit na sa sa pinto yung investigasyon, may matutumbok na, tigilan mo na yan. Bebetsa tayo Maganda umaga, Pilipinas! Ginoong buhay ito, buhay pa kayo. Higit 1,000 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso nasibak sa serbisyo noong 2025. Detalye ng balita mula kay Edniel Paron sa RH52. Edniel, good morning. Happy New Year, Kuya Angel. Nakapag-resolve ang pambansang pulisya ng 4,203 administrative cases laban sa sarili nitong hanay. Patunay ng pinaigting umanong integrity monitoring nitong 2025. Sa ulap ng PNP, nagresulta ang case resolution sa pagkakasibak sa serbisyo o dismissal ng 1,120 police personnel, habang umabot naman sa 1,425 ang nasuspinde. Bahagi sila ng kabuang 3,403 na mga pulis na naparusahan, kung saan ang iba naman ay nadimot, na-reprimand, na-forfeit ng sahod, napatawan ng restriction at tawid-tawid sa iba pang benepisyo.
Sa ilalim lamang ni Acting TNT Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., 425 ang inunat nitong kinasangkutan ng 710 personnel ang naaksyonan mula August 31. Patuloy naman ang pangako na internal cleansing ng PNP kung saan pinakauli sa mga iniimbestigahan o pinagugulungan ng dismissal proceedings ay ang 4 na nagpaputok ng baril nitong holiday season. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. 10 minuto na lamang bago po mag-ACS na umaga. Para ho doon sa ating mga kababayang medyo nananakit ng kasukasuan, nagkaka-wrinkles, sumihina ng kalamnan, yan daw po epekto ng pangtanda. Pero labanan ho natin yan. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 9 na minuto bago mag-ACS na umaga. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Bakit nga ba kinuha yung pondo ng PDIC pagkatapos biglang tinaasan yung coverage kunwari ng mga bank deposit from 500 ginawang million. Para may tago yan, kabukingan. Sabi pakibanggit mo rin yung investment na ginawa naman ng Pag-ibig sa Megawide. Babanggitin natin. Magandang umaga sa mga taga Megawide. Kumusta na ba yung investment ng Pag-ibig dyan? Mga preferred funds kasi, preferred stocks, share kasi yung binili. Yung preferred share po, pwede mo lang yung i-monetize uli kapag naibenta na. Binenta sa Megawide noong mga panahon na
Hindi niya daw nila maintindihan kung bakit binenta ng shares ng Megawide. Nalulugi ng mga panahon yun. Hindi, kaya nagtatanong lang ho sila. Bakit? Ayun, nabanggit na ho natin. NCRPO, todo paghanda para sa Translasyon 2026. Detalye ng balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Todo handa na ang National Capital Region Police Office sa traslasyon ng Poong Nazareno para ngayong taon. Maagang kumilos ang Regional Force Battalion ng Hanay kasama ang iba pang distrito at allied forces nito para sa final rehearsal and walkthrough ng deployment. Bilang paghahanda raw yan sa inaasahang dagsa ng ating mga kababayan. Nag-dispatch ito ng 274 na personnel sa pangunan ni Colonel Celso Rodriguez ang kanilang force commander. Ipinadala rin ng puwersa sa Quirino Grandstand doong Sabado para sa huling walkthrough and rehearsal. Itinatag dito yung human barricade at sinuri ang galaw ng mga tauhan bilang bahagi ng crowd control, disiplina at kaligtasan ng mga itinalagang lugar. Idiniin ng Hanay yung commitment nito bilang under security para sa Reno 2026 na may malinaw anilang layunin. Tiyakin ang kaayusan, disiplina at kaligtasan ng mga lalahok na deboto. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Alam mo ninyo, sa ibang bansa, yung mga ganyang klaseng pista ng mga puon, dinadayo yan. Nagiging tourist attraction niya, kaya maraming mga paghahanda, di ba? Oo. Dito kaya sa atin, gaano kaya karaming turista ang madodraw ng puon ng pistang Nazareno? Diba? Kasi yan isang annual event yan. Para mapuno yung mga hotel. Congratulate natin ang Department of Tourism. Kasi sa dinami-dami ng mga promotional activity nila, yung target nila na 8.4 million para last year, ang na-achieve lamang 5.6. Ang layo, Ang Vietnam, 13.9 million, ang tourist arrivals, ang Thailand, nakapitbahay natin, 21.8, Malaysia, 28, Singapore, na ang liit-liit, kasi laki lang halos ng Metro Manila, 11.6, Indonesia, 10.4 at 10.04. Ang Pilipinas, 5.6. Ayan. Bakit? Pangit ito bukod sa pangit yung mga lugar. Yung Boracay, na nilinis ni Mayor Digong, after 4 years, ayun, dugyot na naman. Wala na. Ay, sus me. Wala daw hong STP, Sanitary Treatment Plant. Mark Lapid ng TIESA, good morning. Di ba teritoryo ho ninyo ito? Tapos tumaas din ang kriminalidad sa iba't ibang mga lugar. Tapos ang mahal daw ho ng hotel natin. Kung ikukumpara doon sa iba pang mga hotel sa ibang bansa. Kaya hindi tayo nakakadraw ng turismo. At higit sa lahat, ang promotional activity ho ng Pilipinas para sa ating turismo ay tadtad ng pagbumuka ni Secretary Prasco. Katonying, akala ka ba magsisibakan? Hindi pa kasama si Prasco doon sa mga sisibakin? Yung mga kita ho ninyo, ang daming mga promotional gimmick nila, puro pagmumukha niya. Maganda umaga, Pilipinas! Hindi ko alam kung ito mag-asawa ba, tatakbong senador o hindi. Anyway. Eto pa, may hahabol akong kwento sa inyo. Sino itong mga senador? At hindi naman mga senador, basta sinabi mga politiko. Siyempre, politiko, either senador o congressman yan. Nasa listahan naman ng isang executive ng isang hotel, malaking hotel na may casino. Ayan, nung daw magpasko, hindi lang sila at ang kanilang kamag-anak, pati mga staff, kumuha ng mga libreng rooms. Ayan. Titibay nyo alalaki na nga na inyong pork barrel. Alalaki na inyong allocable. Di ba? Nag-occupy pa kayo ng mga hotel. In-occupy yung mga hotel. Halos yung buong hotel, magkakamag-anak lang daw ng mga congressman at mga senador at saka mga governor yung nandun. Naintindihan nila na yung pong may-ari nun, medyo may political leaning. Kaya nga tumawag sa isang sekretaryo na mag-resign di ba? Pero sabi niya, malupit naman doon sa malupit naman yung mga politikong yun na nag-occupy ng hotel, May listahan ibinigay sa atin. Ang titibay din ang pagmumukha,
Binamatch ko pa lang tinitingnan ko kung nandun din sa listahan ng mga allocables. Doon sa mga may malalaking listahan ng allocables. Abay, ang lulupit Oo. Para bang tawag dito. Sabi nga hindi na goodwill parang hostage ang ginawa doon sa hotel. Ay, nako. Buhay talaga. Magandang umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod na po ang 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones. Tigiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay hango po mula kay Albert Einstein. Ang sabi niya, there is no vaccine against stupidity. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 6:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alaksa. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial